Ibigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyong totoo para sa masa. Huwag matakot sa maimpluwensya, si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Ang Bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong agad-agad may aksyon. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa at gayon din ay magandang umaga sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo muling magsasama mga kabigwas ngayong araw ng Miyerkules, Marso 11, taong 2026 para pa rin sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. At ako ang inyong magiging tagapag-ulat ngayong umaga, Ronnie Abile. At para sa ulo ng ating mga balita. Arangkada Bigwas Balita Headlines. Para sa ating balitang international mga kabigwas, Trump nagbabala sa Iran ng mas matinding aksyong militar sa issue ng supply ng langis. Bansang France magpapadala ng nuclear-powered aircraft carrier sa Eastern Mediterranean matapos ang mga pag-atake ng Iran. At para naman sa ating balitang nasyonal, PNP naghigpit ng seguridad sa EDSA at Davao kaugnay ng mga kilos protesta sa anibersaryo ng pagkaaresto ni Duterte. Pangulong Marcos ginawan ng memes sa social media. At NUP nanawagan ng mas matibay na ebidensya sa impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Sa isa pa nating balitang nasyonal, NTC nagpatupad ng libreng tawag, text at data para sa mga OFW sa gitna ng tensyon sa Middle East. At ang oras natin ganap ng alas 6:17 ng umaga at tayo magpapatuloy na para sa detalye ng ating mga balita. Bigwas Balita International. Sa ating balitang international mga kabigwas, Trump nagbabala sa Iran ng mas matinding aksyong militar hinggil sa issue ng supply ng langis.
Nagbigay ng matinding babala si US President Donald Trump sa Iran matapos umano itong magbanta na haharangin ang supply ng langis sa gitnang silangan sa gitna ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ang pahayag ng Pangulo ng United States ay kasunod ng deklarasyon ng Islamic Revolutionary Guard Corps na hindi sila magpapalabas ng langis mula sa rehiyon habang nagpapatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel. Batay sa ulat ng state media ng Iran, sinabi ng isang tagapagsalita ng pamahalaan na sila ang magpapasya kung kailan matatapos ang kasalukuyang sigalot. Bilang tugon ay iginiit ni Trump na handa ang Amerika na magsagawa ng aksyon kung maaapektuhan ang pagdaan ng mga oil tanker sa Strait of Hormuz. Sa kasalukuyan ay iniulat na pansamantalang huminto ang operasyon ng ilang barko sa naturang daanan sa karagatan at mahalaga ang Strait of Hormuz sa pandaigdigang kalakalan ng enerhiya dahil dito dumaraan ang tinatayang ikalimang bahagi ng kabuuang supply ng langis sa buong mundo. At para pa sa isa pa nating balitang international, bansang France magpapadala ng nuclear-powered aircraft carrier sa Eastern Mediterranean matapos ang mga pag-atake ng Iran. Nagpasya ang pamahalaan ng France na mag-deploy ng kanilang nuclear-powered aircraft carrier na Charles de Gaulle patungong Eastern Mediterranean upang palakasin ang depensa ng kanilang mga pwersa at mga kaalyadong bansa laban sa sunod-sunod na pag-atake na iniuugnay sa Iran. Inihayag ang direktiba ni Emmanuel Macron matapos tamaan ng Iranian drone strikes ang isang hangar sa French naval base sa United Arab Emirates at isang British air base sa Cyprus. Nauna nang piniling umiwas ng France na direktang makilahok sa Operation Epic Fury na pinangungunahan ng United States at Israel laban sa Iran. Gayunman ay napilitan ang Paris na magpadala ng karagdagang pwersa matapos umanong direktang maapektuhan ang kanilang mga pasilidad at military assets sa rehiyon. Layunin ng mga hakbang na ito na mamprotektahan ang kanilang mga tropa at mampanatili ang seguridad ng mga kaalyado sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East. At oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:21 ng umaga at tayo magpapatuloy naman para sa ating balitang nasyonal. Bigwas Balita National. Para sa ating balitang nasyonal, PNP naghigpit ng seguridad sa EDSA at Davao kaugnay ng mga kilos protesta sa anibersaryo ng pagkaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpatupad ng mas pinaigting na seguridad ang Philippine National Police sa mga pangunahing lansangan ng bansa, kabilang ang EDSA at Davao City, bilang paghahanda sa mga inaasahang kilos protesta ngayong araw, Marso 11. Ang naturang mga aktibidad ay isinasagawa kasabay ng unang anibersaryo ng pagkakaaresto at pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaasahan ding magkakaroon ng motorcade rally na magsisimula sa EDSA at magtatapos sa Villamor Air Base. Dahil dito ay nag-deploy ang kapulisan ng karagdagang pwersa upang tiyakin ang kaayusan ng trapiko at mapanatili ang seguridad sa mga lugar na posibleng pagtayuan ng mga magpoprotesta. Ayon naman kay Jose Melencio Nartates Jr., patuloy na monitor ng PNP ang mga mahahalagang kaganapan kaugnay ng mga aktibidad at nakikipag-ugnayan na rin ang kanilang mga hanay sa mga lokal na pamahalaan upang masiguro ang maayos na pamamahala sa sitwasyon.
Samantala, binigyang diin din ng PNP na layunin ng kanilang hakbang na mapanatili ang mga kapayapaan at matiyak ang kaligtasan ng publiko habang isinasagawa ang mga pagtitipon at kilos protesta sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Oras natin ganap ng alas 6:23 ng umaga. At tayo mga kabigwas ay babalik pagkatapos lamang ng ilang patalastas. O ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May minanang property mula sa magulang na gusto ay pa-transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235 Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsegowa ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, BIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J&Q Docs Land Title Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo. Oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:26 ng umaga at tayo magpapatuloy sa ating Arangkada Bigwas Balita. At para sa isa pa nating balitang nasyonal mga kabigwas, Pangulong Marcos ginawan ng memes sa social media at ang balitang yan ay ihatid sa atin ni kasamang Robert Ramiro. Viral ngayon sa social media ang memes ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang pinagpiestahan ng mga rally ang tinutuluyang hotel sa New York at iba pang lugar sa bansang Amerika dahil sa purmang-purma ang kasuutan nito sa karakter ni Arsene Lupin III na tinaguriang The Gentleman's Thief. Sinabi ni dating Commission on Audit, Commissioner Attorney Rowena Guanzon na nakita niya na ito na posted sa kanyang Facebook. Ayon sa abogada, ang suot ni PBBM Jr. na sombrerong fedora, salamin at pulang scarf kasama ang jacket na ikinukumpara ng ibang netizen
sa forma at karakter mula sa Japanese anime na The Lupin III. Ayon sa isang netizen na si Marian Sanchonko, bagay kay PBBM Jr., ang nasabing larawan na parang si James Spader na ang kanyang ninanakaw ay ipinamimigay sa mga tao. Mula sa National Capital Region, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Maraming salamat kasama ang Don Robert Ramiro para sa kanyang balitang nasyonal. At pa sa iba pa nating balita, NUP nanawagan ng mas matibay na ebidensya laban sa mas matibay na ebidensya sa impeachment case laban kay dating kay VP Sara Duterte. Nanawagan ang National Unity Party o NUP sa House of Representatives of the Philippines na tiyaking may sapat na at matibay na ebidensya bago isumite sa Senado ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Ronaldo Puno, chairman ng NUP at deputy speaker ng Kamara, mahalagang tiyakin na ang naturang kaso ay may malinaw at kapaniwalang basihan dahil ang impeachment ay isang seryoso at mabigat na proseso sa pamahalaan. Binigyang diin ni Puno na hindi susuportahan ng kanilang partido ang isang impeachment complaint kung kulang o mahina ang ebidensya. Aniya, mahalagang maiwasan na maibasura lamang ang kaso sa Senate of the Philippines na maaari ring makasira sa kredibilidad ng buong proseso. Idinagdag pa niya na nananatiling pareho ang posisyon ng NUP hinggil sa usapin at patuloy nilang babantayan ang mga pagdinig na isinasagawa ng House Committee on Justice. Samantala, umaasa rin ang partido na may ilalabas pang mas matibay na ebidensya o tinatawag na smoking gun bago tuluyan dalhin ang kaso sa Senado para sa paglilitis. At para sa isa pa nating balitang nasyonal, NTC nagpatupad ng libreng tawag, text at data para sa mga OFWs sa gitna ng tensyon sa Middle East. Tiniyak ng National Telecommunication Commission o NTC ang agarang pagpapatupad ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng libreng komunikasyon para sa mga overseas Filipino workers o OFW sa mga bansang apektado ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Sa ilalim ng tinatawag na libreng tawag program, maaaring makipag-ugnayan ang mga OFW sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas sa pamamagitan ng libreng tawag, text at data services nang walang karagdagang bayarin. Saklaw ng programa ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa Iran, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, United Arab Emirates at Saudi Arabia. Ayon kay Ella Blanca Lopez, pinuri ng komisyon ang mabilis na pagtugon ng mga telecommunication companies tulad ng Globe Telecom, PLDT o Smart Communication at Dito Telecommunity na agad nag-activate ng libreng serbisyo bilang suporta sa direktiba ng Pangulo. Hinimok din ng NTC ang mga telco na maglagay ng mga libreng call stations sa mga piling mall-based business centers upang magamit ng mga pamilya ng OFWs na nais makipag-ugnayan sa kanilang mga mahal sa buhay na nasa Middle East. At ang oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:33 ng umaga at yan ang ating na mga nakalap na balita ngayong umaga para sa ating arangkada Bigwas Balita.
At sa ngalan pa rin ng ating General Station Manager, Ma'am Noemi Ascara, at sa ating Program Director Sir Jeffrey Balahonda, sa ating News Director Ma'am Rose Dingding, at sa ating mga technical side kay Tech Leo at Tech Neuron. Ako ang inyong nakasama ngayong umaga mga kabigwas, Ronnie Abile. Antabayanan ninyo mga susunod na programa ng Bigwas News Philippines. Mga kabigwas, at isang magandang umaga at mapagpalang araw sa ating lahat.